Second Chronicles chapter 31. And this is about as we know last week, we studied about the Passover. And many of us understand the reason why they have the Passover. They celebrate this in commemoration with their exodus from our out of Egypt. So in chapter 31, verse 1, they decided to destroy the idolatry. Sinira nila yung mga idolatry. Amen? Hindi mo rin masisi talaga. Alam mo, sabi ko nga mga kapatid, ito ay, kahit ngayon sa Pilipinas, pag nanonood ka ng mga balita ngayon, lalo na Semana Santa, marami pa rin tao ang mga deboto at hindi natin sila masisi because masyadong ingrained yung idolatry sa atin. Masyado nang malalim, masyado nang minana na yung mga ganung tradisyon at mga kultura. Marami sa kanila mga kapatid ngayon bakit ka nagpipinitensya? Bakit ka nagaganyan? Minana ko po ito sa aking lolo. Minana ko po ito sa aking tatay. Ito po ay pinagpapatuloy ko lang. So masyadong ganun kalalim yung kumbaga yung entrenchment nung doctrine ng idolatry. And in the time of Hezekiah, that's what he did. He started to have a reformation to destroy the idolatry. And as Pastor Johnny said, pinalawak niya yung ganung reformation, yung reforma, yung pagsira at pagwasak sa mga idolatry. Pinalawak niya yan from the tribe of Judah and tribe of Israel or Benjamin to the northern tribe, including the Ephraim and Manasseh. So, masyadong pinalawak ni Haring Hezekiah yung ganung pagkilala at pagmamahal sa tunay na Diyos. Sapagkat winakasan niya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi natin last week, na masyadong naging brutal, matapang si Hezekiah. Na the Bible tells us and the chroniclers suggest that nobody did that. I think King Solomon was not able to do that. Kasi King Solomon, may iniwasan siya eh. In fact, sinamba niya pa yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga napangasawa. Nagpatayo rin siya ng mga rebulto pa. Hezekiah, hindi. Talagang dinestroy niya, winasak niya yon. Ganun ka-brutal si Hasing Hezekiah. Ganun siya katapang sa pagkilala sa Diyos. And then, there was also a mention about the king also appointed a portion of his possessions. Hezekiah, in his commitment to restore the service of the Levites para mapanatili ang paglilingkod ng mga Levita, sinuportahan niya ang ganitong mga misyon kasama nung kanyang lugbutan. Kasama nung kanyang hindi lang siya nag-rely sa mga collection ng tithes and offering. Mismo yung his own pocket, he also appointed and support this work, and as part of that support, he used his own pocket money. In verse 4 to 5, I think Pastor Johnny mentioned this briefly. There was a command about the tithe. Moreover, he commanded the people who dwelt in Jerusalem to contribute support for the priests and the Levites. So ito yung sinasabi natin mga kapatid na hindi yung parang optional. Parang, magbigay ka. Kung hindi ka magbigay, okay lang. No, King Hezekiah commanded. He even made it as a law. It was not an option. It was a command to fulfill their obligation under the law of Moses to support the priest through their tithes. Ito sinasabi ni Pastor Johnny kanina na ang sabi niya, in Numbers 18 verse 21, it was written, I have given the children of Levi all the tithes of Israel. But
Matatandaan mo, Sister Alice, that in Malakay 3:10, sabi ng Panginoon, bring the whole tithes into the storehouse so that there may be food in my house. So once the tithe is given to God, it belongs to God. Even if we don't, the tithe belongs to God. But God, in this chapter, 2 Chronicles 31, God said that He gave the children of Levi all the tithes. Ibinigay ng Panginoon ang tithes sa mga taga-Libita. Now, so ibinibigay, Sister Alice, ng Panginoon ang mga tithes na yon para sa mga Libita. Now, when the Israelite failed to give their tithes, kapag yung mga Israelite ay hindi nila ibinigay yung tithes, mga kapatid, when they failed to give their tithes, they were not robbing the Levites. They were not, hindi nila tipong parang, ay, hindi ako magbibigay ng tithes para hindi yumaman ng mga Levita. Kasi silang umahawak eh. Kaya ang sabi mga kapatid sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10, people are robbing God, not the Levites. Because ang Panginoon ang tumatanggap ng ating ikapo from the giver, and He, as the owner of the tithes, God, He gave it to the Levites. So, kapag hindi tayo nagbibigay ng ating ikapo, hindi natin tinitikis o hindi binibigyan ang mga pastor, ang mga Levites. Kaya mapapansin mo mga kapatid ngayon, may mga pastor na nagtatrabaho. Hindi kaya eh. Sister Alice, hindi kaya. Kung hindi magtatrabaho ang ating mga pastors, eh hindi naman makakabuhay. Hindi naman makakasuporta ang ating tithes and offering para sa mga bayarin. Kaya nagtatrabaho pa rin. Sina pastora, hindi naman nag-stop yung mga yan. Kailan lang nag-retire si Bishop at saka si pastora. Kaya kami mga kapatid ay naniniwala na yung tithes and offering mga kapatid is our gift to God. Bagamat ito mga kapatid, at maraming mga doktrina ang nagtatalo-talo dito until now. Pag-usapan natin ito mga kapatid. Ito importante itong malaman ninyo. Maraming mga denomination, sekta at mga relihiyon ang nagsasabi, wala naman sa New Testament ang tithing eh. Bagamat maraming mga proof that Jesus did not restrict or stop people from doing their tithes, pero hindi daw talaga specifically commanded yung tithe sa New Testament. There is nowhere in specifically commanding tithes in the New Testament. But, nagsasalita ang New Testament, Sister Alice, on a positive light, that tithes must be done with the right heart. Kailangan yung pagbibigay ay nasa tama at maayos at mabuting puso. Ito ang sinasabi ni Pastor Johnny kanina na tithe was not just dependent on the law of Moses. In fact, tithing was practiced and honored by God before the law of Moses. Pag binasa mo yung the first meeting of Malachi, of Melchizedek, Abraham gave his first tithes to King Melchizedek. And as we know, Abraham came first before Moses. Ang sinasabi kasi daw ng New Testament mga kapatid with great clarity is the principle of giving. So ang sinasabi daw mga kapatid, ang ating daw pagbibigay, kailangan regular. Kailangan pinaplano. Kailangan proportionate and private. Basahin mo 1 Corinthians 16 verse 1 to 4.
It must be generous, freely given, and cheerful. Kailangan mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay ng ating ikapo, kailangan o nagbibigay sa Diyos, masaya. Hindi yung pag ibibigay ka sa church, parang napipilitan, parang ayaw mo. And there were many biblical scholars say that the New Testament doesn't emphasize tithing. And sinasabi nila that tithing should not be imposed or strictly applied by Christians. Pero sinasabi Sister Alice that giving should be proportionate. We should be giving some kind of percentage. And 10% is a good benchmark. So magandang ang panimula ng iyong pagbilang, mga kapatid, o ng pagbibigay is the 10%. It should be the starting place. Kasi mga kapatid, may mga tao na nagbibigay na malapit sa 10%. Ang iba naman, malaki na sa kanila ang 5%. At sa iba, ang 2 pounds ay malaking halaga na. Kaya minsan pinadaan ko na nga lang sa tawa, di ba? Mas marami pa yung nadalang Sharon kaysa ibinigay sa church. Pero kung titingnan mo mga kapatid, if our question is, how little can I give and still be pleasing to God? Sino baga iyo? Pagkakalakas naman ng dinig na dinig dini eh. God bless yung mga kapatid. Pinapatawa. Commercial lang muna yan, Sister Ne. Yan. Amen. Now, balik tayo mga kapatid. If our question is, how little can I give and still be pleasing to God? Then our heart is not right or is not in the right place at all. Hindi ka pwedeng magtanong o magsabi sa sarili mo na, ano kaya yung pinakamaliit na pwedeng ibigay sa Diyos na okay lang? Okay rin yan Pastor Johnny, na minsan magkaroon tayo ng parang, alam yung mga nagtitipid, di ba? Maghahanap yan Sister Alice ng pinakamura, hahanap yan ng 3 tindahan, na isang item lang hahanapin. O sige, maghahanap tayo ngayon ng contractor, magkakaroon tayo ng bidding. Kung sino pinakamababa, yun, doon tayo, masaya tayo doon. But when you give to God, you cannot ask yourself, but how little can I give God and still God is going to be happy? Kailangan ang pagtatanong natin mga kapatid is that, yes, pwede natin sabihin na we're not under tithes because we can give more. Minsan mahirap ituro ito sa mga bago And I understand that kasi siyempre may mga development, may mga progression kasi ang Christian living. In journeys of faith, you cannot expect the baby Christians to understand this kind of heavy, strong teaching. Pero nandito tayo sa tapat na ito mga kapatid na hindi pwedeng hahanap ka o tatanungin mo ang sarili mo na magkano ang pinakamaliit kung pwedeng ibigay sa Diyos na masaya ang Diyos. Ano kaya yung pwede ko ibigay sa Diyos pinakamaliit na happy naman siya? Kasi mga kapatid, giving is not just a financial issue. Giving is about showing how much you love God. Pag hindi mo naunawaan yan mga kapatid, matatagalan ka bago mo ma-discover yung financial breakthrough.
Hanggat hindi mo na-overcome yung ganyang, kasi may doubt yan eh. And until you come to that barrier, until you come to that threshold na, I'm going to give God. At dito mga kapatid, marami ako sa church natin, marami ako mga hinahangaan na mga giver. I will admit. Nakita ko sa buhay nila, minsan kulang. Pero they are not dependent. They don't see that I need or I lack or the money I receive is not enough. But because they see beyond what their natural eyes can see. Kaya, hindi mo pwede, huwag kayong maghanap lagi ng pinakamaliit na barya. Ang pagbibigay sa Lord, planado. Ibig sabihin, Sister Maricel Tumelden, bago ka umatin ng church, alam mo na kung ano ibibigay mo sa Diyos. Nakahanda na. Hindi yung pagka-offering, hahanap ka ng pinakabarya, 2P. Meron pa tayo nare-receive ng mga offering, 1P. Minsan sirapa, minsan play money. May dati yung magano may mga play money. Nakala nila, maloloko nila ang Diyos. Eh, sino bang niloloko natin? Kaya tama sabi ni Pastor Lowell kanina, huwag ka na lang magbigay. Eh, kasi lulukuhin mo lang ang Diyos eh. Amen mga kapatid? Ano pa sabi rito mga kapatid? That they may devote themselves to the law of the Lord. Na ang mga Levita mga kapatid ay may mga obligasyon, may duty. Kasi kung titingnan mo mga kapatid, tayo ay nasa abroad, tayo ay nasa ganitong modern era. Pero imagine mo, Brother Matt, nung unang panahon, yung mga Levita, hindi nagtatrabaho. Di ba hindi sila binigyan ng mana? Hindi sila binigyan ng lupain. Sabi ng Panginoon, ako ang mana nyo. Sabihin, ang Panginoon ang bahala sa mga Levita. Kaya lahat ng mga binibigay ng mga tao sa Lord, ibinigay naman ng Panginoon sa mga Levites. Kasi wala silang lupain eh. But do not forget, Sister Edna, na yung mga Levites, they have, aside from serving, aside from doing their administering the tabernacle, yung sa templo, kailangan nila mag-aral. Kailangan nila magturo. Alam nga namang yung alam ng teacher, ng student, pareho din lang nung alam ng teacher. Di wala nang papasok. Di ba? Kailangan natin suporta ng ating mga tagapagturo para sila naman makapag-aral. Kaya may mga pastor hanggang ngayon nagtatrabaho. Kasi kung hindi sila magtatrabaho, ano namang mapapala dyan sa pagtuturo na yan? Buti na lang sana, Pastor Johnny, kung lahat ng tagapagturo, kagaya mo. O kagaya natin na talagang may bayad o wala, may suporta o wala, tuturo ko because I love God. I'm doing this because I love the Lord. Paano kung yung mga tao ay gustong magturo, pero hindi makapagturo dahil pag uwi nilang bahay, Brother Matt, kailangan sila magpakain ng pamilya nila. Di wala silang pansuporta sa pamilya. Saan manggagaling yung kanilang kikitain? Di sa atin, ng mga miyembro. Kaya, pagka nagbigay kayo sa church, mga kapatid, huwag nyo laging isipin na nagbibigay ako sa church. Hindi ganon. Ang puso naman nagbigay ako sa Panginoon. At yung ibinigay ko na yun sa Panginoon, hindi ko hahanapin kay Pastor Johnny, bakit wala pa akong kita? O bakit hindi pa ako tumutubo? Bakit wala pa akong balik? Ask God. It's not the obligation of the Levites to return or to reward them. The promise in Malachi 3:10 was not made by the Levites. It was made by God. Ang sabi ng Panginoon, dalhin mo, bubuksan ko. Hindi naman Levita nagsabi nun eh. May mga tao kasi nagbibigay parang paluwagan, parang co-op. Pag nagbigay, bakit wala pa akong tagatang nagbibigay dyan? Di ka pa naman kumikita. Lagi ka pa rin lugi, lagi ka pa rin maliit pa rin sweldo mo. Tanungin natin ng Diyos. Siya nangako nun eh. Amen mga kapatid? Now in the 3rd month, they began laying them in heaps.
yung pagbibigay ng ikasampung bahagi ng mga Israelite noon ay sa sobrang dami na inabot ng 4 na buwan, Sister Charmy, to simply receive all the gifts. 4 na buwan yung receiving. Kasi siguro nililista nila. Kaya hindi nakakabigla na si Hezekiah ay pinagpala ng Diyos, ganon din ang buong bayan. Dahil sa kanilang generous giving. Amen mga kapatid. Pag nagbibigay kayo sa Diyos, sarapan. Pag magluluto, maging masarap. Kung may maiisip pa pang ibang putahing pwedeng iluto sa Diyos, bakit? Pag nagpapakain ka naman sa Diyos, hindi lang naman membro ang pinapakain mo Pinapakain mo rin ng Diyos. Yun bang pagbibigay natin? Binibigay mo lang ba yun sa tao? Ibinibigay mo sa Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa tao. Sa mga Levita, ganon din sa pagluluto, sa pagpapakain. Amen mga kapatid? Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty left. So yung mga Levita, tuwan-tuwa. Kasi matagal na napabayaan yung mga Levites. Ano naman ngayon mapagpala mo sila? Parang mga magulang. Yung mga magulang natin, wag mo nang bibilangan pa lang. Hindi pa kapapadala ko lang ng 1,000 pesos last month. 1,000 pesos? Bibilangan mo pa ang magulang mo? Wag mo nang bilangin. Wag mo nang ilista. Magulang mo naman yan. Sino rito nagpapadala sa magulang tapos nakalista? Na pag tumawag ang mami niya at daddy niya, nakautang. Nahiya naman kayo mga kapatid. Sa halip na kayo ay magpadala, tayo ay magpadala, huwag nyo nang ilista. Ilista nyo sa tubig, ilista nyo sa Bible. Panginoon, nagbibigay ako sa aking magulang. Walang lista. Mami, ano ka ba? Anong utang? Walang utang. Pagbabalik mo yun sa kanya. Sino rito nagpapautang sa magulang? Yung pagka nagpadala ay utang ng magulang. Gusto nyo bang ganon? Pagtanda nyo, Sister Joyce? Ko, anak, pautangin mo naman ako. Di ba, ang pinakamasarap, Mami Joyce, huwag ka magtrabaho. Ako naman. Daddy Matt, ako naman magtatrabaho. Daddy, stop ka na dito sa Pilipinas. Ako naman ang magtatrabaho. Total, malaki na ako. Ako naman ang pakakayod para sa inyo ni Mami. Ganon din sa Diyos. Pero may itong mga Levita na to, tuwan-tuwa. We have had enough to eat and have plenty left. Ilagay natin sa konteksto ng magulang. Anak, ang dami pang natitira. Nagpadala ka pa sa akin last month. Hindi pa ubos. Hindi, Mami, okay lang. Kaligayahan ko magbigay sa'yo. Ganon din sa Diyos. Maging maligaya kang maging maligaya kang magbigay sa Diyos. At sabi ng Panginoon, Sister Alice, hindi, you cannot outgive God. You cannot give more than God, what God can give you. Hindi pwedeng mas marami ang ibibigay mo sa Diyos. Hindi siya papayag. Sa kanya, pinakamayaman yan Amen ba? Kaya pag binigyan mo siya, hindi siya papayag na wala kang ganti. Sabi ng Panginoon, ang sino man sa inyo nagbigay ng 1 basong tubig, hindi pwedeng walang ganti sa akin yan. 1 basong tubig lang yun, yung kayang 10% ng kinita natin, pinaghanap buhayan mo yan, nagpakahirap ka. Si Sister Arlene, tuwan-tuwa ngayon, naka-attend siya ng Bible study. Amen? Nakakain ng masarap na bilo-bilo at mga lutong matamis ni Sister Maribig at ni Sister Arlene, Eliza. Pinaghirapan natin itong mga ganitong ibinibigay natin sa Panginoon. Di ba kaya ang mga panalangin ninyo, Panginoon, pagparaan mo yung aking employer? Yung ibinibigay mong 10 bahagi, Sister Maribig, higit sa 1 basong tubig. Kaya hindi papayag ang Diyos na walang ganti. Ano pa sabi ng ating talata ngayon mga kapatid? Hezekiah did what was good and right and true before the Lord his God. Yung pagiging maka-Diyos ni Hezekiah ay pwedeng gayahin, maging example ng maraming hari ng Huda. At gumawa siya ng hindi lang para sa kapangyarihan politikal or katanyagan, but he did it. He did what was good and right and true
mabuti, tama, at totoo para sa Diyos. And he did it with all his heart. Napakaganda. Kaya kung kayo magkakaanak mga kapatid, ang pangalan nyo, Hezekiah. Sister Dawn, Sister Brother Ezekiel, kung magkakaanak kayo, ang pangalan ng anak nyo, Hezekiah. Bakit? Ayan eh. Nasa London kayo. Napag-aralan natin yan. Kasi maganda ang pangalan niya. Hezekiah finished his task. Tinapos niya ang kanyang mga dapat gawin. At hinanap niya ang Diyos wholeheartedly. Ginawa niya ang mga payo ni David. At sinundan niya ang yapak ng mga mabubuting hari. Kaya siya ipinagpala ng Diyos, Sister Elaine. So he prospered. Hindi ka taka-taka na siya ipagpalain ng Diyos dahil ang ginawa niya ay para sa Diyos. Ang ginawa niya, puro tama, puro mabuti. Kaya, pagpapalain siya ng Diyos. Verse 32, mga kapatid. Let's proceed to verse 32. Now, ito na yung sinasabi ni Sister Maribik kanina, at si Sister Maribik. Si Sennacherib. Si Sennacherib, inatake si Haring Hezekiah in chapter 32, verse 1. After these deeds of faithfulness, Sennacherib, king of Assyria, came and entered Judah, attacked Judah. You see, lagi kong naalala yung patotoo na Sister Arlene Eliza. Bakit daw Sister Arlene Eliza, lagi na lang siya ang sinusubukan? Naalala niyo yung patotoo niya dati? Na lagi siyang, ba't lagi akong sinusubukan? Ba't lagi na lang ako? Ba't hindi mo na lang ibigay sa iba, Panginoon? Pwede kay Sister Charmy, kay Brother Matt, kay Sister Edna naman. Ba't lagi ako? Di ba? At maraming Kristiyano magtatanong na, bakit yung mga taong mabubuti, bakit sila nagkakaproblema? At pwede nating isipin na yung mga taong faithful sa Panginoon ay hindi magkakaroon ng mga problema. Pero ang buhay ni Hezekiah is a living proof na hindi yung totoo. Hezekiah did what was good, right, and true before the eyes of God. But a chapter after that, Sister Alice, he was attacked by the enemy. You see, kahit yung mga taong mga mabubuti, yan mga kapatid ay hindi exempted sa mga problema. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid? Now, for Sennacherib, the Assyrians, to attack the tribe of Judah, yung kaharian ni Haring Hezekiah, they have to stop the water from the springs outside the city. So, para malusob ni Haring Sennacherib ang Judah, tinabunan niya o kanyang nilagyan ng mga lupa ang mga daraanan ng tubig papunta sa Judah. Para walang tubig na papasok, walang water supply na papasok sa Judah. Jerusalem's water supply was vulnerable to any attack. According to history, because it is totally dependent on two springs, Gihon in the Kidron Valley and En-Rogel, which is 2 miles to the south. Pero ang ginawa ni King Hezekiah, mga kapatid, he strengthened himself, built up the wall that was broken, and raised it up to the towers. So, nagkaroon siya ng maraming preparation kasi takot siyang mawalan ng tubig. At talagang he has taken it seriously. He wanted to defend Jerusalem and Judah. There was also a word, be strong and courageous, do not be afraid nor dismayed. You see, mga kapatid, I want you to listen to this. Hezekiah understood that the defense of Israel and Judah
did not depend only on the walls and towers and shields and water supplies. So alam ni Hezekiah, Brother Matt, na yung galing ng Jerusalem, yung tibay ng Judah, is not only dependent on yung great wall nila, yung lapad ng kanilang wall, taas ng kanilang tower, tibay ng kanilang shields, at yung kanilang water supply. King Hezekiah understood the principle that his power and his strength is also dependent on the strength and the courage and the determination of their soldiers. Mapapansin mo, Siya Alice, kung ikaw ay up to date sa ating balita noong panahon ni Erap. Si Erap ayaw niyang give up yung presidency eh. Tandaan mo yun. But when his closest ally, the general, the chief of staff, gave him up, the game was finished. At ako, mga kapatid, I'm so blessed with our pastoral staff. I am so blessed with the pastoral staff. Itong ating mga pastoral staff na ito, mga kapatid, ay talagang naging defender ng church, defender of Pastor Don, defender of Maranatha, and defender of our faith, defender of our brethren. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating mga pastoral staff with the leadership of Pastor Johnny, Sister Erlinda, and Sister Arlene. At marami pa, mga kapatid. At marami din sa inyo, mga kapatid. Lahat ng ating mga kapatiran sa church, you are the rose of Maranatha. Kayo, mga kapatid, ay lakas at inspirasyon, tibay ng ating mga pastors. Kasi kung ang lahat ng ating mga sundalo, so to speak, ay bibigay, kahit anong lakas ni Hezekiah, but if the soldiers will give him up, patay itong si Hezekiah eh. But he understood that his power, his strength, is also depending on the strength, courage, and determination of his soldiers. Kaya, mga kapatid, salamat sa inyo dahil nandiyan kayo para not just, kaya gusto ko itong ginagawa ng mga taga-Turkey na ito eh. Ito mga taga-Turkey na yan, ibang yung 5 hours ahead of us. Mga kapatid, yan ay pagkakapatiran, Pastor Johnny eh. Amen? Ano yan eh, bonding yan ng magkakapatid eh. Kaya, nung narinig ko yung kanta ni Sister Joyce na, ano nga, Brother Matt, yung kinakanta ni Sister Joyce, sasakyan ba? Sasakyan kita. Kumakanta kami ni Sister ko, ano sasakyan ni Sister Joyce? Ano yung mga kantang sasakyan ni Sister? Amen. Kaya, mga kapatid, natutuwa ako sapagkat kayo ay naging lakas namin nung panahon na talagang almost mag-give up na kami. But the rest of the church stood by me and stood by our faith. Na hindi tayo natalo, hindi tayo natinag, bagamat may mga ilan na umalis, pero marami sa inyo ang nanatili, ang naging matapat, naging lingkod at sundalo, tagapaglaban, mandirigma ng ating Panginoon. Amen? So, ganoon din si Haring Hezekiah. Naniwala din siya sa lakas ng kanyang mga sundalo. Kasi kung wala kang sundalong lalaban para sa'yo, baka bagsak tong si Hezekiah. Ang sabi rin dito ng Panginoon, mga kapatid, sa ating title, sa ating 2 Chronicles 32, for there are more with us than with him. Alam na Hezekiah na susuko na lulusubin siya ni Haring Sennacherib. But he said, he motivated himself and his warriors, for there are more with us than with him. Isip, pag lumalaban ka, mga kapatid, sa gitna ng iyong mga laban, always say that greater is he that is in me, than he that is in the world. Mahigpit man, magaling man, malakas man, ang kalaban, lagi mong tatandaan, ulitin mo itong sinabi ni Haring Hezekiah. We have more power than they have.
Bagamat kita niya natatalunin siya, but because he believed, he can see in the eyes of faith that there are more with him or with them than with his enemies. And then sinabi rin niya, mga kapatid, but with us is the Lord our God. Sinabi niya, nakasama natin ng Diyos na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pagka kayo ay may mga ganyan, sabihin niyo yan, kasama ko ang Panginoon. Hindi ako matatakot. Kaya lagi natin dapat bulay-bulay yung Psalm 91. Kapatuloy tayo mga kapatid. And then, nagkaroon na ng mga war, mga words of war, yung labanan ng mga salita. And what do you trust that you remain under siege in Jerusalem? May mga alipin, may mga sundalo si Sennacherib na sina Tartan, Rabsaris, and Rabshakeh in 2 Kings 18 verse 17, who tried to shake the trust of Hezekiah and the people of Jerusalem had in the Lord. You see, may mga tao na darating sa buhay natin, mga kaaway natin, papapanghinain ka. Bakit ka nag-a-attend dyan sa church na yan? Bakit ka nagtatithe? Bakit ka ganyan? Tama na yan. Huwag ka maniwala sa Diyos. Huwag ka maniwala dyan sa teaching na yan. Di totoo yan. The devil is a liar. The devil is a liar and he will try to deceive you. He will try to deceive us. John 10:10 is true. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. Ito ang ginagawa ng kaaway. They try to shake the trust of Hezekiah and his people had in the Lord. Kasi sinasabi ng mga kaaway ni na Sennacherib na lahat ng mga pinuntahan namin, dinala namin mga kaharian, natalo namin. Wag mo sabihin, di rin sila tumatawag sa Diyos mo. Eh, yung Diyos mo na tinawagan nila, hindi naman sila pinagtanggol. Sabi ni Sennacherib, ng mga mensahero ni Sennacherib, kayo rin. Mamamatay din kayo sa kamay namin. You see, the enemy has an amazing way of discouraging our faith and our obedience. I like kanina kausap ko si Sister Alice. Gusto ko yung ni Sister Alice sa Facebook niya eh. Sabi ni Sister Alice sa Facebook niya, ano nga Sister, nakalagay sa Facebook mo? When you are about to give up, don't forget how you started. Parang gano'n eh. Hindi ko alam kung tama yun. Parang gano'n yung wording, Sister Alice, ano? And in every endeavor, mga kapatid, there's always a point where you will almost give up. And I like that. I was reminded by that word of Sister Alice in her Facebook profile pic. When you are about to give up, don't forget why did you begin? Why did you start? Why did you do it anyway? Ganon din ang kaaway. Papapanghinain ka. The devil is a liar. The devil will sometimes give you a logical sort of idea. Why? But just like Sister Charmy, the Lord said, my ways are not your ways. You always see that the plans of God, that the ways of God are higher than yours. Kaya ang tawag sa atin mga kapatid, we walk by faith and not by sight. Because when you walk by sight, when you walk by things that you see, logically speaking, give up ka na eh. Pero hindi ganoon ang faith, kapatid eh. You don't act because of what you see. You do things because of what you believe. You pursue things because of your faith. Kaya ang sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the evidence of things unseen. Yung pananampalataya, mga kapatid, ay ang katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. The book of Romans said, call things which are not as if they were. Tawagin mo yung mga bagay na parang sila na nga kahit hindi pa ganon.
And the enemy is going to try. And it has its amazing, cunning way of discouraging your obedience, your faith. Do you not know what I and my fathers have done to all the peoples of other lands? Ang gustong gawin ng mga Assyrian na ito ay sirain at wasakin ang tiwala ng mga anak ng Diyos sa Panginoon. At nasabi ko nito kanina, sinasabi ng mga Assyrians na, your God is just like one of them and cannot protect you either. The devil is a liar. Kaya everything, mga kapatid, in our faith begins in the mind. When you are defeated in your mind, you are already defeated physically. The battleground always begins in your head. When you are not defeated in your head, in your brain, you are not going to be defeated. Pero ang ginawa nitong si Hezekiah, mga kapatid, at nitong si Isaiah, they went into the house of the Lord and they prayed humbly and passionately, and God heard from heaven. Sa halip na matakot, Sister Pressy, sa halip na magulumihanan, sa halip na manghina, at mawalan ng tiwala sa Diyos, they went into the house of the Lord. Alam mo, kapag nanghihina ka na, Sister Chami, hawakan mo na yung Bible. Panginoon, hinang-hina na ako. Panginoon, natatakot ako, hindi ko alam kung bakit. Always hold on to the Bible, to the Word of God. And always release, sing songs of faith. Lagi ka maniwala sa Panginoon na may gagawin ng Diyos. Panginoon, this is the day that I will see your goodness. This is the point of my life that I will see the faithfulness of God. Makikita ko ang kabutihan, makikita ko ang katapatan ng Diyos sa aking buhay. You always have to attack the devil word for word. The devil is going to attack your logic, but you always say on a positive light. Lalabanan mo sa kapatid sa mga salita ng Diyos. Ano ang sabi mga kapatid? Resist the devil and he will run away. That's the key. Just like Hezekiah and Isaiah, they went into the house of the Lord and they prayed. Makapangyarihan mga kapatid ng panalangin. Makapangyarihan. Maraming Kristiyano kasi hindi naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. But it was the turning point, Sister Alice, when God heard their prayer from heaven. And the Lord sent an angel who cut down every mighty man of valor. Because of the prayer of Hezekiah and Isaiah in the house of the Lord. Kaya, Sister Pressy, hindi sila nag-post sa Facebook, ha? Hindi sila nag-FB, Sister Dawn, na mayroon silang kalaban. Ang ginawa nila, Sister Charmy, they went to the house of God and they prayed. Mahalaga ang panalangin, mga kapatid. The Lord sent an angel. One angel lang, ha? God sent one angel who killed every mighty man of valor. With a simple and powerful strike, Sister Alice. The Lord, God's angel, destroyed 185,000 men in just one night. Died at the hand of the angel of the Lord. Hindi akalain ni kay Haring Hezekiah, against all odds, the Assyrian army, who thought themselves as undefeated, were defeated by the angel of the Lord. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God.
It's unbelievable. It's unexplainable and indescribable why faith works. But time and time again, mga kapatid, that's why I'm encouraging you to always ask God to show you His goodness. Not just what you read, what you hear, but I want you to know God in truth, in reality. Pakita ng Panginoon sa iyo yung katotohanan ng pagiging Diyos niya. Yung mga bagay na akala mo hindi mangyayari, Panginoon, sige. Sabi mo, Panginoon, subukin ka eh. Panginoon, susubukan kita. Respectfully speaking, I will put you to the test. You will see the goodness of God. Gusto ng Panginoon yan eh. Gusto ng Panginoon yung nahahamon siya. Kaya huwag kang iingi, Sister Charmy, sa Panginoon maliliit lang. Ay, Panginoon, bigyan mo ako ng makakain lang ako ng 3 times a day, okay na. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Kasi easy sa Panginoon yun eh. When you ask God that He's going to almost unmove yung malalaglag sa silya niya. Yung, bakit hinihingi mo sa Panginoon? Laki-laki niya na. Hindi, sabi ng Panginoon malaki yung Diyos ko, hihingi ako ng big things. Because my God is big. I am serving a big God. There was a Greek historian, mga kapatid. Tapos na tayo. There was a Greek historian named Herodotus recorded that one night the camp of Sennacherib was infested ng mga daga. Yung kampo ni Sennacherib ay pinutakti ng mga daga. Sinira yung mga pana ng mga sundalo. It was not written in the Bible. But the history tells us, Herodotus, a Greek historian, believed and recorded that night, yung mga pana at mga baluti at mga sandata ng mga sundalo, mga mandirigma ni Haring Sennacherib ay sinira ng mga daga. If that is true, Sister Alice, then the Word of God is true in the book of Exodus. When God said, these plagues are my armies. Yung mga daga, palaka, di ba naman, nagtagpalaka, di ba? Sa Egypt, nagkaroon ng palaka, nagkaroon ng mga kung ano-ano, mga dugo. Those are the angels of the Lord. Yung mga gagamba, yung mga isda, yung mga balyan na sumalo kay Jonah, these are all the soldiers of God. These are the weapons, these are the armories of God. Kung kayang utusan ng Panginoon ng mga daga, ang mga palaka, kayang gawin ng Panginoon lahat ng bagay because He created them all. And when Sennacherib, had gone into the temple of his God, some of his own offspring struck him down with a sword there. Now, itong si Haring Sennacherib, na gustong lumusob kay Haring Hezekiah, ay nakauwi sa kanila na hindi napatay, Sister Alice. But to find himself that he will be killed by his own sons. Akala niya, nakaligtas siya sa galit ng Diyos. Pero hindi niya alam na yung kanyang huling sapit ng kanyang buhay ay mas grabe pa sapagkat ang pumatay sa kanya hindi ibang tao. Mismo yung kanyang mga anak. Now, Hezekiah, we are the latter part of 2 Chronicles 32. Alam natin yon, the remainder of Hezekiah's reign. Nagkasakit din si Hezekiah at malapit na siyang mamatay. Alam natin yung 2 Kings 20 verse 5 to 6. He was sick and near death. Pero si Hezekiah ay tumawad sa Diyos. Humingi sa Diyos ng extra extension of time. At nakinig ang Diyos, Sister Alice. Sabi ng Panginoon sa 2 Kings chapter 20 verse 5 to 6, I will heal you. Papagalingin kita. And I will add unto your days 15 years.
Malapit na siyang mamatay, pero dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 more years. You see, Brother Matt, pag malakas ka sa Diyos, hindi nakakayang humingi sa Diyos ng konting pabor. Di ba? Kasi ginawa niya eh. The chronicler said that he did what was good, right, and true before the eyes of the Lord. Hindi nakakayang humingi ng tawad sa Diyos dahil naging mabuti naman siya. Kaya bilang gantimpala ng Panginoon, ano ba naman yung konting 15 years? Now, dinagdagan ng Panginoon ng 15 years, Sister Alice. But sadly, the Bible tells us, the chroniclers, yung mga taga-sulat, scribes, said that hindi siya naging mapagpasalamat. Bagat tumanggap siya ng himala, Brother Matt, pero hindi siya naging mapagpasalamat sa kanyang natanggap. Bagamat naging mababa siya, ibinaba niya ang kanyang puso sa Panginoon, at yun ay nagpaligtas sa kanya para hindi sa kagalitan ng Diyos. Bagay, ang tao talaga hindi perfect eh. We cannot be perfect, Sister Alice. Kaya lang, pinag-aaralan lang natin, Sister Edna, na hindi siya naging mapagpasalamat. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating natatanggap, maliit man yan o malaki, learn to say thank you. Malaking bagay yun. At yung mga nakikinig yan sa Pilipinas, na pinadalang kayo ng pera ng mga nag-a-abroad, wag lang kayo mag-text kapag malapit ng katapusan. Mag-text din kayo kapag natanggap nyo na at naubos nyo na. Marami kasi nakakatanggap, Sister Elaine, nung padala ni Honey Ho, wala na. Ang text na uli sa iyo, malapit na uli sa katapusan sa susunod na buwan. Oy, te, malapit na mag-30 ha. Huwag kang kalimutan, matasampalitan ngayon. Padala ka na. Pero pagkatanggap, wala na. Masakit din kaya yun sa mga nagbigay. Hindi ko alam kasi ako hindi man ako nagpapadala lagi ng ganyan eh. Ang padala ko palagi, tithes and offering ko lang eh. Pero marami akong mga nakakasalamuhang mga Pilipino at nasa Facebook naman yan, lalo ng mga may kausap akong kaninang kliyente, ang tawag sa Middle East, gitnang silangan. Gitnang silangan. Tama nga naman, Middle East, gitnang silangan. Sabi ko ng Tagalog mo sa Far East, malayong silangan. Ano yung Southeast? Hilagang silangan. Kasi meron daw mga katabi daw mga taga-Middle East. Pero yung mga taga-Middle East, Sister Arlinda, nagsasabi na marami daw sa mga Pilipino ang pagkatanggap ng pera, hindi na nagpapasalamat. At minsan masakit nga naman. Itong Panginoon, dinagdagan ka na 15 taon. Ni thank you, hindi ka nagpasalamat, Haring Hezekiah. Masakit sa Diyos. Naghihintay ang Diyos palagi, Sister Charmy, ng pasasalamat natin. Mahalaga sa Diyos yung pagpapasalamat. Brother Jeff. Kaya tama yung sabi ni, sino ba kanina nagturo na Sister Maribik, ikaw ba yun? Yung binigyan na ng Panginoon, tapos pagkakuha nung biyaya sa Diyos, hindi na bumalik sa Diyos. The 10 lepers. 10 pinagaling ng Panginoon, siya isa lang ang bumalik. At ang bumalik pa doon, Sister Charmy, hindi pa mga Hudyo. Samaritano pa. Kaya ang Diyos naghihintay ng pasasalamat mo. Yung birthday, magluluto ka ng isang lechon. Nagkabisa isang lechon. Ano na yung isang lechon? 200 pounds. That's nothing. Oh. Amen ba? Birthday mo, magluto ka man lang na, yung iba nagbe-birthday, hindi man lang, birthday ko pala, yes. Nag-birthday, hindi man lang naghahanda. Bakit? Hindi ka masayang binuhay ka ng Diyos isang taon? Nakaabot ka ng ganyang taon, hindi ka naghahanda? Alam niyo mga kapatid, maganda yung kahit nasa abroad kayo, yung birthday ng mga anak niyo. Sample, Sister Charmy, ikaw, may anak ka nasa Pilipinas. Kahit na wala ka sa Pilipinas, ipaghanda mo yan sa Panginoon. Kayo ba, ganyan ba kayo mga kapatid? Yung kahit nasa ibang bansa ang pamilya nyo, sineselebrate nyo,
Celebrate nyo. Hindi araw-araw nabubuhay ang tao, ha? Ito mo Panginoon dito. Binigyan siya ng buhay. Hindi siya nagpasalamat. Sinulat tuloy ng mga tagapagsulat, mga chroniclers. Sinulat tuloy na hindi siya nagpasalamat. Sadly, Hezekiah did not receive his miracle with thanksgiving, with a gratitude heart, or with a grateful heart. Na dapat siya nagpasalamat siya sa Diyos. Maraming taong ganun. Pag nabigyan mo na, hindi na nagpapasalamat. Yung kahit pag binigyan ka ng tubig, o binigyan ka ng ganitong isang bagay, pasalamat, thank you. Ano ba naman yun? Dalawang salita. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? Konti na lang. Hezekiah had a very great riches and honor. God had given him very much property. Kasi mabuti siyang tao. Bagamat hindi perfect, pero pinagpala siya ng Diyos.